Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong gabi ng Lunes, January 9, 2017, ang 911 dispatcher sa Ohio ay nakatanggap ng tawag mula sa isang lalaki na nagsasabing kailangan niya ng tulong. Jackson Township Police. Hi, yes, I need some help. Okay, where are you at? 4924 Portage Street. 4924 Portage? Yeah. Yeah, what's going on? I can't find my daughter. Nang tanungin kung ano ang nangyayari, sinabi ng lalaki na ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae ay nawawala. Ang mga sumunod na nangyari ay gumulat sa mga otoridad. Ating balikan ngayon ang kalunos-lunos na sinapit ng 5 taong gulang na si Ashley Zhao sa kamay ng sarili niya mismong mga magulang. Ipinanganak si Ashley Zhao noong December 20, 2011. Ang kanyang mga magulang ay si Neliang Zhao at Mingming Chen. Ang kanyang panganay na kapatid ay si Jolene na may palayaw na Jojo. Ang kanyang ama ay pinanganak sa lalawigan ng Fujian sa timog silangang China at kalaunan ay lumipat sa Estados Unidos. Doon ay nanirahan si Liang ng mahigit 2 dekada. Sa loob ng mahabang panahon ay nanatili siya sa Brooklyn at tinawag niyang hometown ang New York. Bago naman makarating sa Amerika ang ina ni Ashley na si Mingming, siya ay isang guro sa China. Naiulat din na nakapasok siya sa Amerika dahil nagbayad ito ng $68,000 sa isang gang na tinatawag na Snakeheads. Ang mga ito ang nag-smuggle sa kanya kaya siya ay nakarating sa New York. Ayon din sa Immigration and Customs Enforcement o ICE sa Amerika, noong 2009 si Mingming ay nag-apply ng asylum dahil di umano ay delikado ang kanyang buhay sa China dahil sa kanyang paniniwala. Si Mingming ay isang tagasunod at deboto ng mga turo ng isang religious movement na tinatawag na Falun Gong. Ayon sa interview kay Mingming, di umano ay siya ay nakulong ng 1 buwan sa China sa isang kampo kasama ang kanyang kapatid na lalaki. Nang makarating siya sa New York, ayon sa ulat ay nakakilala siya ng isang Amerikano at base sa isang news outlet, siya ay nagkaanak pero hindi malinaw kung kinasal ba siya sa Amerikano o hindi. Noong 2010, kahit siya ay walang papeles, nakapagtrabaho siya sa restaurant ng kapatid ni Liang at doon na rin sila nagkakilala. Nabuntis si Mingming kaya nagpakasal ang dalawa noong March 2010. Noong parehong taon ay ipinanganak ni Mingming ang una nilang anak na si Jojo. Pinatakbo ni Liang ang Lucky Star Chinese Restaurant kasama ang kanyang ama. 3 rin sa kanyang mga tiyuhin ay may kanya-kanyang restaurant sa New York at lahat ay pinangalanan nilang Lucky Star. Noong June 2011, ang mag-asawa ay pinamahalaan at binuksan ang restaurant na makikita sa Gander Mountain Plaza sa North Canton, Ohio na dating pagmamay-ari ng ama ni Liang. Pinalitan nila ang pangalan ng restaurant at tinawag nila itong Ang's Asian Cuisine. Noong December 2011, bumiyahe sila mag-asawa pabalik ng New York at doon ay isinilang ni Mingming si Ashley. Ayon sa kanila ay hindi nila kayang pagsabayin ang pag-aalaga sa bagong silang nilang anak, kaya nakiusap si Liang sa kanyang ina na pumunta sa New York upang matulungan sila sa pag-aalaga pero tumanggi ito. Hindi naglaon, ang kanyang ina ay nag-alok na kunin si Ashley at palakihin ito sa New York. Nang si Ashley ay nasa pangangalaga na ng kanyang lola, sina Mingming at Liang ay pinagpatuloy ang pag-aasikaso sa kanilang restaurant. Ayon sa Yelp, ito ay bukas ng 6 na oras sa isang linggo mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ang tanging mga tao na nagtatrabaho doon ay ang mag-asawa. Nang 4 na taong gulang na si Ashley ay nagkasundo ang mag-asawa na kunin na ito sa New York para makasama nila ito sa Ohio. Ayon sa mga tao na nakakakilala sa mag-asawa at sa kanilang mga anak, ang mga ito ay mababait.
Malimit nilang makita ang magkapatid sa loob ng restaurant na naglalaro gamit ang kanilang mga iPads. Dumating ang mga otoridad sa restaurant na mag-asawa ng alas 9 ng gabi. Sinabi ng mga ito na ang kanilang 5 taong gulang na anak na babae na si Ashley ay nawawala. Ayon kay Liang, ang huling beses na nakita nila ito ay nang natutulog ito sa loob ng restaurant. Iniwan nila ito doon habang silang mag-asawa ay naghahanda at naghahain ng pagkain sa kanilang mga customers. Sila ay naging abala noong araw na yon at nang sila ay matapos, doon na nila napansin na nawawala ito. Ang panganay nilang anak na si Jojo ay sinabi rin sa mga otoridad na nakita niya ang kanyang bunsong kapatid na natutulog sa kwarto na nasa likod ng kusina ng restaurant. Dahil sa menor de edad si Ashley, hindi nagsayang ng oras ang mga otoridad at agad nilang hinalughog ang bawat sulok ng restaurant. Ginalugad din nila ang ibang building pati ang malapit na mall pero hindi nila nakita si Ashley. Kahit ang temperatura sa lugar ay bumagsak ng -6 Fahrenheit, ay ipinagpatuloy ng 75 officers ang paghahanap sa malapit na kakuyan. Pero kahit may drone at search dogs na, ay hindi pa rin nila nakita ang bata. Humingi na rin ng tulong ang mga otoridad sa Ohio Bureau of Criminal Investigations at FBI Child Abduction Rapid Deployment. Habang ito ay nangyayari, nagpadala din sila ng Amber Alert. Kung hindi ka pamilyar sa Amber Alert, ito ay proseso sa Amerika kung saan nagpapadala sila ng text sa lahat ng tao sa buong state para maalertuhan ang buong komunidad na may nawawalang bata. Nag-setup din sila ng roadblocks at doon ay agad silang namigay ng missing persons flyers para sa mga taong dumadaan. Her picture on nearly every window. That little face on everyone's mind. People who know her told me Ashley Zhao is not your typical 5-year-old. A lot of 5-year-olds are shy. Calling her very social for such a little girl. She was just very friendly. She's very vocal. She's not afraid to talk to you. Douglas Panzarello works across the street. He goes to Ang's Chinese cuisine all the time. When I leave work today, I am going to drive around the back. I'm going to do my own little search. Marty Shamali, also a regular. She was the sweetest little thing. I just loved her so much. Every time I would go in to pick up food from them, she was always behind the counter and she would talk to me. According to police, Zhao was last seen around 5 last night when she went to take a nap in the back room of her family's restaurant. When her mother went to check on her around 9, Ashley was gone. She was wearing a purple coat and gray leggings. The baby's father's my nephew. Extended families searched the lot behind the restaurant today. And we tried to help. We tried to find the baby. They're not the only ones looking. Jackson Township Police continue to investigate, joined by nearby police and sheriff's departments. Many meeting nearby to search the area. Pero kinabukasan, wala pang isang araw nang maiulat na nawawala si Ashley, itinigil ng mga otoridad ang paghahanap noong alas 5 ng hapon dahil ang bata ay natagpuan na. Ang walang buhay ng katawan ng kaawa-awang bata ay nakalagay sa isang plastic container na nasa loob mismo ng restaurant ng kanyang mga magulang. Agad inaresto ng mga kapulisan ang mag-asawa at dinala sa Stark County Jail para questionin. Doon ay itinanggi ng dalawa na may kinalaman sila sa nangyari. Pero dahil sa tagal at tindi ng mga tanong sa interview, ay tumiklop din ang mag-asawa. Ayon kay Liang, nang bumalik ang bata sa kanilang pangangalaga, napakarami nitong mga problema, tulad ng hindi alam ng bata ang kanyang apelyido. Hindi rin nito alam kung siya ba ay babae o lalaki. At ang pinakamalala nilang problema ay hindi ito potty trained o hindi ito marunong gumamit ng banyo. Kahit ang bata ay 5 taong gulang na ay gumagamit pa rin si Ashley ng diaper. Hindi lamang ito ang mga reklamo nila mag-asawa sa bata. Sa confession video ni Liang ay sinabi nito na naiinis din siya sa postura ng bata sa punto na ipinakita pa nito sa mga officers kung paano tumayo si Ashley. Ayon sa mga phone records, si Liang ay hindi nakikipag-usap sa kanyang mga kamag-anak sa New York. Pero nang bumalik si Ashley sa kanilang pangangalaga, ay nakita ng mga investigador na madalas tumawag ang tiyahin at lola ni Ashley para alamin ang kalagayan nito.
Doon ay madalas din ang pagte-text ng kanyang ina at madalas nitong batikusin na mali ang pagpapalaki ni Mingming sa kanyang mga anak. At ito ay madalas nilang pag-awayang mag-asawa. Bago idinitalya ni Liang kung ano ang nangyari kay Ashley, sinabi nito na ang kanyang asawa na si Mingming ay isang mabuting babae at hindi niya ito papakasalan kung hindi ito mabuting tao. Ayon kay Liang, isang buwan pa lamang na nakakabalik si Ashley sa New York ay doon na sinimulang sakta ni Mingming ang bata. Kung ang bata ay hindi nasunod sa mga ipinag-uutos ni Mingming, pinipilipit ito ang braso ng bata o kaya naman ay hahampasin ito. Naisip niya na tumawag ng tulong pero natakot siya dahil sa maaaring mangyari sa kanilang pamilya kapag nalaman ng mga otoridad ang sitwasyon ng bata. Paulit-ulit niyang sinabi na takot siyang mawala sa kanila si Jojo at ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa loob ng 6 na taon. Ayon kay Liang, ang sobrang nagpapagalit kay Mingming ay kapag tinatanggal ni Ashley ang kanyang diaper dahil ang mga ihi at dumi ay kumakalat sa sahig ng kanilang bahay. Sa halip na turuan nila ang kanyang anak kung paano asikasuhin ang kanyang diaper o gumawa ng ibang paraan, si Ashley ang laging napagbabalingan ng galit ni Mingming. Napakahaba ng interrogation video kaya ang mga impormasyon na ibibigay ko ay ang mga highlights at ang ginamit ng mga otoridad laban sa mag-asawa. Noong umaga ng January 9, 2017, inihatid ni Liang si Jojo sa eskwelahan nito at nang siya ay makabalik sa kanilang bahay ng 9:15 a.m., nakita niya si Mingming na sinasaktan si Ashley dahil sa diaper nito. Doon ay nakita niya na hinampas ni Mingming ang ulo ng bata sa sahig ng 2 beses. Di umano ay napansin niya na parang okay lamang ang bata pero nakarinig siya ng pag-ungol mula dito at pagkatapos ay nagsimula itong magsuka. Agad silang kumilos at agad nila itong dinala sa banyo. Pinaliguan nila ito at nang binibihisan na nila si Ashley, ay napansin nila na may kulay green ng likido na lumalabas sa bibig nito. Kaya pinaliguan nila ulit ito at nang mabihisan nila, ay doon na nila napansin na hindi na pala ito humihinga. Ayon kay Liang ay binigyan niya ito ng CPR. Binugahan niya rin ang bibig ng bata ng hangin na sa tansya niya ay umabot ng 15 hanggang 30 minuto. Pero hindi na niya na-revive ang bata. Hinayaan nilang nakahandusay ang katawan ni Ashley ng ilang minuto. Pagkatapos ay nag-isip silang mag-asawa kung ano ang dapat nilang gawin sa bangkay. Sa kanyang confession video, sinabi ulit ni Liang na natatakot siyang mawala ang custody niya kay Jojo. At takot din siya na maghiwa-hiwalay ang kanyang pamilya. Nang hindi sila makapag-isip ng solidong plano kung paano nila mapagtatakpan ang nangyari, ay nagdesisyon siya na dalhin ang bangkay ng bata sa kanilang restaurant upang makita ito ni Jojo. Sinabi ni Liang na inilagay nila si Ashley sa sakyan. Nilagay nila ito sa car seat at bumiyahe sila mag-asawa papuntang restaurant. At dumating sila doon ng 10:00 ng umaga. Sa likod ng kanilang kitchen ay may isang kwarto at doon ay inilagay nila ang wala ng buhay na katawan ni Ashley. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang araw na parang walang nangyari. Kumuha sila ng mga orders mula sa kanilang mga customers at naghain sila ng mga pagkain. Nang dumating sa restaurant si Jojo mula eskwelahan ay nakita nito si Ashley na sa paningin ng bata ay tila ito ay tulog. Pero pinagbawalan siya ng kanyang mga magulang na lapitan ang kwarto kung nasaan si Ashley dahil di umano ay pinaparusahan nila ito. Ayon kay Liang, ito ay paraan nila para na rin kapag tinanong ng mga otoridad si Jojo ay sasabihin nito na nakita niya ang kanyang kapatid na natutulog. Habang nasa labas ng restaurant si Mingming at Jojo, ginamit ni Liang ang pagkakataon na ito para kunin ang bangkay ni Ashley na nasa kama ng mahigit kumulang 8 oras na. Gamit ang 3-feet plastic container, pinagkasya nito ang katawan ng bata. Bago niya ito sarhan ay nilagyan niya ito ng maraming asin para hindi agad ito mangamoy. Nang matakpan na niya ang container, gumamit siya ng hagdan at sa taas ng kanilang walk-in freezer ay doon niya inilagay ang container. Sa interview sa kanya ay sinabi ni Liang na yon ang lugar na kanilang napag-usapang mag-asawa na itago ang bangkay dahil malamig doon.
Nang maitago na nila ang bangkay, ipinagpatuloy nilang mag-asawa ang pagtatrabaho sa restaurant na parang walang nangyari. Bago matapos ang araw na yon, ay nakaisip sila ng plano. Bago tumawag ng 911 si Liang, napagkasunduan nilang mag-asawa na papalabasin nila na ito ay lumabas na kanilang restaurant nang hindi nila napapansin dahil sa sobra silang abala sa kanilang pagtatrabaho. Sa interview ay sinabi ni Liang na hindi niya inaasahan na siya ay dadalhin ng mga otoridad sa police station para questionin. Ayon sa kanya ay hindi niya naisip na ang mga otoridad ay seseryosohin pala ang paghahanap sa loob at labas na kanilang restaurant para lamang makita ang kanyang anak. At ang mas ikinagulat niya ay umabot pa ng halos 100 tao ang naghanap kay Ashley kahit napakalamig ng panahon na yon. Nang tanungin siya ng officer kung ano ang plano niya kung hindi nakita ang katawan ni Ashley, ay sinabi ni Liang na wala silang konkretong plano. Pero meron lamang siyang 3 pagpipilian. Maaari nila itong sunugin, ibaon o kaya itapon sa dagat. Sa interview ay laging sinasabi at ipinagtatanggol ni Liang na napakabuting asawa at ina ni Mingming. Sa interview ay umiyak din siya at sinabi nito na napagbabalingan lamang ng galit ni Mingming si Ashley dahil lagi itong sinasabihan ng kanyang ina na mali ang pagpapalaki nito sa kanilang mga anak. Isinuwalat din niya na ang isa pa sa rason kung bakit ayaw niyang tumawag sa 911 ay dahil sa immigration status ni Mingming. Base sa records ng ICE, ang application ni Mingming para sa asylum ay nireject ng immigration noong 2012. Ibig sabihin, noong nangyari ang krimen, si Mingming ay iligal na nasa Amerika. Ito ang ikinatatakot ni Liang na kapag nalaman ng mga otoridad ang krimen na nangyari, ay madedeport ang kanyang asawa. Nang ma-interview naman si Mingming ay inamin din niya na hindi niya sinasadyang mapatay si Ashley. Di umano ay masyado lamang siyang stress at nalula sa dami ng kanyang responsibilidad sa kanilang restaurant. I only take care of everything from the restaurant. I only have 2 hands. I'm not 4 hands, girl. I'm 2 hands. Noong January 11, ang mag-asawa ay sinampahan ng mga kasong homicide, endangering a child, tampering with evidence, obstruction of justice, at gross abuse of corpse. Nag-set din ng bond ang judge na nagkakahalaga ng $5 million dahil naniniwala siya na ang mga ito ay flight risk. Ibig sabihin ay naniniwala siya na ang mga ito ay maaaring tumakas at magtangkang lumabas ng Estados Unidos para iwasan ang mga kaso. Kinabukasan, January 12, 2017, ang custody sa kanilang panganay na anak na si Jojo ay ibinigay ng judge sa Department of Job and Family Services. Binigyan siya ng guardian hanggang siya ay mag-18 taong gulang. Noong September 2017, si Liang ay nag-plead ng guilty at tinanggap ang alok na plea deal ng district attorney, kapalit ng pagbaba ng parusa sa kanya ng 12 taon. Isa din sa kapalit ng deal ay ang pagbibigay niya ng statement laban sa kanyang asawa na si Mingming. Noong January 10, 2018, siya ay hinatulang guilty. Noong December 29, 2017, si Mingming Chen ay tinanggap din ang plea deal at nag-plead siya ng guilty sa mga kasong isinampa sa kanya. Ang kasong homicide ay naibaba sa involuntary manslaughter at ang parusa sa kanya ay naibaba ng 22 taon. Limang araw pagkatapos mamatay ni Ashley, ang kanyang labi ay kinuha ng kanyang mga kamag-anak na naninirahan sa New York at ito ay ipinakremate. Sinabi ni Judge Krista Hartnett na hindi niya ma-imagine ang pinagdaanan ni Ashley sa kamay ng kanyang mga magulang na dapat nagbibigay sa kanya ng proteksyon at kaligtasan. Nang maibaba ang hatol, ang interpreter ni Mingming Chen ay sinabi na siya ay nagsisisi sa kanyang nagawa at sinabi nito na gagawin niya ang lahat para maging isang mabuting tao. Si Jojo na kalaunang nasa custody ng Stark County Job and Family Services ay pinayagang maalagaan ng kanyang mga kamag-anak sa New York. Pero ang bata ay minomonitor ng ahensya. At anumang oras na i-report nito na siya ay inaabuso, ay may karapatan sila na kunin ito para sa kanyang proteksyon. Kapag tapos nang mapagdusahan ni Mingming Chen ang parusa sa kanya sa Estados Unidos, ay ipapadeport siya pabalik ng China.
Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.